Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa natapos na Senate hearing on dangerous drugs, yung tungkol sa biggest drug hole in Philippine history, yung sa Alitagtag, Batangas. I don't know kung happy ba kayo. Una, yung how Senator Bato de la Rosa conducted the hearing. I'm sorry to say this. Noon laking pasalamat ko kay Senator Bato na nagpatawag siya ng hearing. Kaya lang, nung nandun na, yung magtanong na, nako, malayo siya kaya kung si Congressman Akop pa ang nag-preside doon o nagtanong, nako, maraming mabubuking. Si Senator Bato, yung as usual pa rin, hindi ako happy sa pagtatanong niya. Walang lumabas na bago. Ganon din kay Secretary Abalos. Wala rin. Kung ano yung sinabi niya noon sa mga media interviews, yun lang din ang sinabi niya noon. Yung video na ipapakita sana, kung may panibagong video, doon pa sa executive session ipakita. Anong malalaman ng publiko? Akala ko ba malalaman natin ang katotohanan? Basta, as far as I'm concerned, walang lumabas na bagong katotohanan doon sa Senate hearing ni Senator Bato tungkol sa biggest drug hole. Inulit lang nila yung mga alibay nila, yung estimate, 2 tons, hanggang bumaba hanggang 1.2 na lang. So, I am not happy. How about you? Happy ba kayo doon sa Alitagtag drug hole na yan? Okay? So, anyway, ito, i-share ko yung ibang kaganapan sa hearing na ito. Sana sa sunod, mas sana yung pagtatanong, yung magaya nila yung style ng pagtatanong ni Congressman General Akop. Kailangang alamin natin kung itong mga dokumento ba ay totoo o hindi. At kung ito man ay totoo, magawa natin ng solusyon, gagawa tayo ng legislation, paano maiwasan ang mga pangyayaring ito. Because, alam natin, unauthorized disclosure may bring down a nation. Alam nyo yan. Kaya nga siguro, this is just one example, baka mamaya, yung mga movement plan natin sa West Philippine Sea, kaya nakaabang na yung mga Chinese doon, binubumba tayo, baka may nag-leak dyan na informasyon na nandun na, nag-move na. Kasi kahit na unmarked yung sasakyan natin, nalalaman pa rin nila. Of course, they have the technology. Namomonitor nila yan through their satellite, pero may posibilidad pa rin na mayroong unauthorized disclosure ng inyong mga classified documents dyan, particularly yung mga movement plans ninyo. So, ito'y napakahalaga po na dapat nating malaman ang katotohanan sa likuran ng isyu na ito. Pangalawa, yung tungkol sa seizure ng napakalaking halaga ng shabu doon sa Batangas. Alam natin sa buhay ng pulis, damn if you do, damn if you don't. Kung wala kang mahuling shabu, walang kwenta kang pulis. Kapag may nahuli ka, napakalaki nga, marami pang mag-speculate at magawa ng mga theories na ganon. So, masakit din para sa isang operative na tayo'y ina-accuse ng kung ano-ano pa. So kaya kailangan natin to set the record straight, malaman natin kung ano talaga katotohanan, at kung may pagkakamali man, dapat makorek ito. Kung may pagkakamali. Just like yung estimate. Yung estimate na yan, na from 1.9 ay naging 1.4 sa actual. Well, estimate lang naman yan, pero dapat yung, as I've said, gusto nating maganda, malaki yung impact ng ating operation. Minsan, nag-overestimate tayo. Pero sa atin, wala lang yun. Ako, wala akong pagdududa sa inyo. Wala akong pagdududa. Pero sa ordinaryong tao,
kapag yan ay nabalita at nasaksakan ng mga komento, ang tao ngayon mag-iisip, isipin mo, yung point something of a gram ng shabu, that would mean the billability or non-billability of the case. Magdepende rin siya ng point 1. Pwedeng makapag-bail yung suspect or hindi makapag-bail. Before I continue, I would like to acknowledge the presence of Senator Tolentino. Thank you, Your Honor, for coming over. To provide you a quorum. Thank you, Your Honor. So, yun pa yung sinasabi nilang, nawawala from their term, nawawalang 500 kilograms of shabu. Hindi naman talaga nawawala dahil nga sa estimate lang, wrong estimate ang nangyari, di ba? So, dapat maklaro natin ito dito. At pangalawa, yung bagong pangyayari ngayon, na tayo palaging yung supply ng shabu ngayon, galit na galit tayo hanggang ngayon, galit na galit tayo sa mga Chinese. Dahil sila ang palaging nagdadala ng shabu dito sa ating bansa. Ngayon pala, ibang nationality ito, mga puti na. May American na, meron ng Canadian, at this is a new monster na nadidiscover natin. At ang source, hindi na daw galing sa China or sa yung sinasabi nating triangle na yan, kundi Afghanistan na naman daw. So, ito dapat nating pag-aralan at ayusin para mag-improve tayo sa ating trabaho. At alam natin, yung mga Coast Guard, meron din silang sariling issue dahil sa kanilang kinalalagyan ngayon at kanilang mga capability status. Lahat na i-take up natin ngayon. So with that, I would like to yield the floor to Senator Francis Tolentino for his opening statement. No opening statements, Your Honor. Thank you, Senator Tolentino. So, first off is unahin natin muna kasi yung drug hole sa Batangas ay meron tayong you want to say something, sir? I will give you the floor. Senator Benhur Abalos. Maraming salamat po, Senator Chairperson Bato de la Rosa and the Vice Chairperson, Senator Francis Tolentino, sa lahat po ng mga kasama ko rito. Magandang umaga po. Una-una, kami po ay nagpapasalamat sa hearing na ito upang maibahagi namin ang talagang nangyari. Mamaya po ipapakita namin ang lahat, mula umpisa, yung video. And videos cannot lie. No? Papakita po namin lahat ng circumstansya rito. At of course, aside from this, is moving forward, ano yung mga polisiyang dapat baguhin natin? Ano yung mga kailangang tulong particular ng Coast Guard dahil sa nakikita po natin dito ay ginagamit talaga ang dagat. No? Ano po ito? At later on, Senator Bato, no, sana ay maunawaan nyo rin na mayroon tayong mga masisira na pag-uusapan at siguro mas mamaya, mas mabuting pag-usapan na lamang natin sa executive session po. Maraming salamat po muli. Thank you, sir. Yung sabi mo na video palabas, sir, sa executive session na yun? O dito? Hindi po, baka pwedeng ipalabas ko na po. Okay. Okay. Yes, sir. Please, Kumsek, please administer the oath to all our resource persons. Thank you, sir. May we request all our guests and resource person to stand up and raise their right hand. Lahat po, sir. Yeah. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation and hearing? Thank you very much. Please take your seats. Thank you, Kumsek. So, first we will tackle yung sir, Secretary Benhur, okay lang kung unahin natin yung PDLX, then sunod na yung itong Batangas? Okay or lang, meron ka pang lakad? Kung may lakad ka, baka pwede mauna na po. Unahin yung, okay. Sadali lang naman po ito. Okay, Mr. okay, sir. Senator. Okay. Unahin natin yung Batangas, Shabu Hall. Who would like to brief? PNP? Meron kayong briefing dyan? Yes. Ikaw, sir, ikaw Ako na po magsasalita po. Okay, please go ahead. You have the floor, sir. You have the floor. Muli, maraming salamat, Chairperson Senator Bato de la Rosa, at sa lahat po ng ating mga nakikinig at nanonood po ngayon. Ito po ay noong Abril 15, higit kumulang 7:30 a.m. Sa isang checkpoint ay meron pong nasabat na sa official way ay kulang-kulang
approximately 1.424.3 kilograms o nagkakalaga ng approximately 9.68 billion pesos worth of shabu. No? Gusto ko lang nilawin, tama po kayo Mr. Senator, dahil napakalaki po nito. Maraming mga, sabihin na natin may issues, no? Pero on record, isa po ito sa pinakamalaki na naganap sa ating bansa. Now, let me show po to you yung pong mga nangyari dito. Audio please. Video. Okay. Can we have the video please? So papakita namin sa video na itong, no, wala yatang connection. No. Yeah. Bakit meron dito? Diyan wala. Tingnan yung connection dyan. Yan po. Nawawala. Yun. Internet ba ho? Okay. So, pasensya na po kayo, Senator. Mas minabuti po kasi namin ipakita ang aktual na video at Mas larawan maganda, sir. Mas para maganda. mas makita ng ating mga kababayan ang aktual pong nangyari. Yan, Okay. sabay-sabay kasi yung hearing ngayon, kaya marami nag-aagaw ng Opo. gawa sa internet. Opo. Mukhang picture po natin yung nasa TV. Okay. Okay. Yan. Ayan po. Okay. So, ito po yung... connection lang siguro. Baka ho, kable lang yan, ano? Maraming salamat po, Yes, sir. Chair Please continue. Bato, no? Anuhin ko na lang po, pagpapatuloy ko po, inuulit ko po, ito'y nangyari noong higit kumulang 7:30 ng umaga, approximately 7:30, noong April 15 sa Alitagtag, Batangas. Nagkaroon po noon ng checkpoint at nasabat po rito ang isang photon na van. No? Ngayon, pagkasabat po nito, hindi na ho nilayo yung van. Kung saan po nahuli yung van, itinabi na lang sa bangketa. Kaya kung makikita nyo po yan mismo yung arrested suspect, no, yung nandirito po kanina, si Mr. Sarate, no, para malinaw ho sa lahat. At inintay muna ang tatlong tinatawag na testigo. Ito yung Prosecutor Rosa Patulot Besadillas ng Department of Justice, Alfredo Mertola Jr., ang barangay captain ng Pinagkrusan Alitagtag, at Lito Rendora, ang media representative. Sa ating mga kababayan, ito po'y importante para itong tatlong testigo, ito ay napaka-importante to make sure na talagang in compliance sa batas ang ginagawa. Dito po, pakibalik lang muna, please. Pakibalik lang. Kanina po, yan, kita nyo si media, pakibalik mo pa. So bago buksan, ayan, pakibalik mo pa. Isa pa. Balik mo lang. Before. Yan, kita nyo, nakasarado. Yung mismong suspect ang pinagbuksan para malinaw ito sa publiko. No? Klarong-klaro po yan. No? So, sir,
categorically you can declare that there was no pilferage? Wala po. Walang And these pilferage. pictures, at hindi lang po, Mr. Chairperson, hindi lang itong picture, I'm sure maraming media na dyan na Okay. kumukuha na po ito. At before that, Mr. Chairperson, meron pong tape yan na nakapaligid na secured ang area. Thank you. Napaka-importante po nun. We will make sure na ito'y ayon sa batas dahil malaki po ito. Gusto namin makulong talaga ang mga tao pong ito, Mr. Senator. Please continue. Opo. So ngayon, next please. So ayan, nung binuksan niya na, nakita nyo. Maraming tataka, paano pinagkasya dyan? Ayan na po ang best proof, ang litrato mismo. Talagang nasa loob po itong mga drogang po ito na nagko-contain ng illegal drugs. Next please. Ngayon, ito po yung media, no? Na dino-document ang seized illegal drugs prior to its unloading, kasama pa ang 2 testigo. Next. Yan. Ito na yung actual video. No? Kung makikita po ninyo, ito'y ang RD, ang PRO4A, ang OIC ng Alitagtag, NPS, and the media witness and the other witnesses were present in the area while the seized illegal drugs were being unloaded from the van. Pansinin nyo yung sticker na yung kulay dilaw, yan po is to make sure talagang nakahiwalay po yan. So open to the public po ito. Wala pong tinago ang kapulisahan dito. Okay? Next please. Yan. So ayan po yung suspect. Parating hindi po nawawala yung suspect at yung PD ng Batangas. Nakita nyo, napakarami po talaga yung binabang mga droga na yan. Next please. So ayan po. No? Next. Ngayon, pagbaba po niyan, may tinatawag tayong initial screening test. No? Ito yung tinetest. No? Muli, andyan po ang 3 representante, ang Department of Justice, ang barangay captain, at ang media, para mat-check kung talagang shabu po ito. At ito nga ay nag-positive. Next, please. Pagkatapos, ito pong 3 testigo na ito, kasama yung arrested suspect, andyan lang po sila. Hindi po sila umalis dyan. Kano katagal ito? 2 gabi po sila nandyan. Hindi po sila umuwi. Napakahirap na trabaho po nito. No? So, andyan po sila. Next. Ngayon, pagkatapos pong mabilang po lahat yan, nagkaroon na po ng final kung ilan po ito, nagkaroon ng on-site inquest proceeding na. Was conducted by the provincial prosecutor ng Batangas noong April 16 na. Accused was assisted by a member of the public attorney's office. No? Okay, next. 15 ba yun? 16 yung inquest. Okay. So ito po yung mugshot nung kasi marami nagsasabi bakit naka-blurred kasi po sinusundan po natin yung protocol po ng human rights, no? Hindi po namin pwedeng anyway, andyan naman yung pangalan niya and public records po yan. Next. At ito po, baka sinasabi hindi nakakulong. Talagang nakakulong po yan. No? Nasa Batangas Provincial Jail. Ngayon, yung... And Yes, in sir. fact, andito siya ngayon, di ba? Dinadala natin dito ngayon. But Yes, sir. because of the request of the RD that doon na lang sa executive session kausapin. Anyway, at least nakita ng mga tao nandito siya. Nandito po Andyan siya, yan. At andyan. nakakulong po yan. Nakakulong siya, facing Yes, sir. charges. Ano mga kasong file, sir? Dalawa po, ito po yung paggagamit ng maraming mga plaka ng, kasi maraming plaka at pagtatransport po ng droga. No? At ano pa ba ibang charges, Jim? So yun na yun. Okay. So yun po, section Recently, nakakulong siya sa Batangas po. Batangas Provincial Police. Police Provincial Office. Yes, sir. Okay, thank you. So ngayon, siguro naman sa ating mahal na chairperson at sa ating mga kababayan, klaro po ito, these pictures are available, they're part of the evidence ipapakita namin that we have really complied, the RD and of course the PD, all the police, no, we have complied with the 3-witness rule and the technicality, yung chain of custody. Mahirap po iyan kasi magkamali po dyan. Ngayon, yung tanong, yung estimate na yan. Kung titignan po natin, nangyari po ito'y 7:30 ng umaga. Ako po'y nasa kumpil ng anak ko nung tinawagan ako. Pagpunta ko roon, hindi ko nga akalain ganyan kadami. Mga 12 o'clock ng tanghalian. At tapos, marami na hong media. So I was given a briefer. So sabi namin, mga ilan ba ito? Sabi ngayon ng PIDEA, I think it was Asek Kumba, Renating Gumban, who said that, approximately mga ano po yan, mga 2 tonelada. Sabi ko, sigurado ba ho kayo? So it was in the briefer. Pero inuulit ko,
hindi mo naman, kasi makikita, matatansya rin sa dami. So, tinatansya. Ibig po sabihin nitong approximate, tansyado, tansyahan lang po yan. Hindi namin sinasabi yun na po. In fact, kung pwede lang po, Mr. Chairperson, yung sinabi ko noon, baka pwede paparinig ko lang po sa publiko ngayon. Jean, please. Ang nahuling mga droga ay more or less, ayon sa estimate ng PIDEA, higit kumulang, approximate lang po ito, mga 2 tonelada. 2 tonelada. At ito'y more or less nakakahalagang mga 13.3 billion pesos based on standard drug price. Kung ating tatansyahin po ito. Muli, lahat sinasabi ko, ito'y lahat approximately o higit kumulang. So, Ang nahuli... So kung makikita nyo, paulit-ulit na po ako. Approximately, estimate, tinatansya, estimated, higit kumulang, lahat ng klaseng lengguwahe ginamit ko na po. No? So sana po, ang sa akin lang, Mr. Senator, tama po kayo, napakahirap nitong laban sa droga. Isipin nyo na lang kung ito'y pumasok sa merkado, ilang mga bata ang sisirain ito. Pero yung nagtrabaho dyan, ang ating kapulisan, yung ahong kapitan na naging major, binabati ko siya dahil hindi lang yung pagod ang ginawa nila. Mr. Senator, ito'y buwis buhay. Ibang klaseng mga tao to, hindi mo masabi yung safety ng pamilya nila, yung safety nila. So yun lang naman ang hinihiling ko sa publiko. Please, basta kami, kung ano pa man, we will continue with our work. At lalabanan namin ang droga. We promise you that, Mr. Senator. Magandang umaga po at maraming salamat.